Mga sangkay, ito po yung bulok na style ng mga dilawan kung bakit hindi pa rin sila mananalo. No, pag-usapan po natin ito dahil meron pong isang DDS na nagsalita at nagpaliwanag kung bakit nga ba. Okay, hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo mga kababayan? At ito pag-usapan po natin mga sangkay, ang isang pasabog ng isang DDS kung bakit ang mga dilawan ay hindi pa rin po mananalo. At actually mga sangkay, ito rin po yung nakita ko na dahilan kung bakit hanggang ngayon ay talagang hirap na hirap po sila na akayin yung boto ng karamihan sa mga Pilipino. Pag-usapan po natin yan. Anyway, before tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, subscribe nyo na po yung ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga komento po natin, sa mga vlog po natin. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, siguro naman kilala nyo to mga sangka. Isa pong comedian na DDS na si Attorney Edward Chico. So ngayon, mga sangkay, siya po ay political comedian. Parang ganun po yung dating mga sangkay. Kasi magaling po yan magpatawan. Actually, dati akala ko din po talaga ano siya eh. Akala ko pinklawan o dilawan po siya eh. Pero hindi pala. Ngayon mga sangkay, ito, pakinggan po natin. Kasi meron po siya ditong malaking advice o pasabog sa mga dilawan. Actually, dapat pakinggan ito ng mga dilaw. Kasi itong dapat malaman ng mga dilawan ngayon. Kung hindi nila malalaman to mga sangkay, baka abutin sila ng taong 2026 na po ngayon, 'di ba? Baka abutin sila ng 2050, hindi pa rin sila makakatungtong, no? Sa entablado. Kasi nga po, lalangawin pa rin sila pagdating sa boto. O pakinggan niyo po para malaman po ninyo. Anyway, medyo personal to, but for what it's worth, gusto ko lang i-share. Kasi nagulat ako, yung palang joke ko kay Risa Ontiveros, ng anak na lumaki na ng gusto. Nag-start kasi yan, di ba, 1% lang sa survey si Ontiveros. Sabi ko, don't worry, kasi feeling ko mananalo naman si Ontiveros. Basta yun naman, nakalaban niya lang si Calyodi. Joke niya yan, mga sangkay. Sabi ko mga, actually, hindi pa tayo sure doon, medyo neck and neck yan. So, nilalaro ko yung notion na yon. Tapos, ang sabi ko, feeling ko hindi naman talaga mahina si Risa, sobrang hina lang. So, yan po yung way ng pagbibigay niya po ng komento sa politika, mga sangkay. Na kung hindi mo siya kilala, hindi ka nanonood sa kanya, mababadrip ka eh. Pero ganyan po siya talaga magsalita. Paano niya dinadaan sa joke yung mga realidad na nangyayari ngayon, mga sangkay. Actually, joke yung sinabi niya, nag-joke siya. Pero para sa atin, totoo yun. Kasi, tingnan po ninyo yung survey. Talagang sobrang baba ni Senator Risa Ontiveros, no? Malayo po talaga. Mas kahit si Tulfo, pwede pa. Kahit pa paano malalayo kay Risa Ontiveros eh. Lalo na si Lenny. Pero when it comes to numbers, malayo po talaga yung numero ng mga DDS. Kahit po ako na pro-government, no? Nasa side ako ni PBBM. Kasi siya po yung namumuno ngayon mga sangkay, siya pong presidente natin, 'di ba? Pero minsan naisip ko, ba't kaya ganun sila? Ba't kaya lakas-lakas nila? Yung pala, yung nakikita ko sa kanila mga sangkay, hatak po talaga nila yung masa. Yung mga advokasya nila pang masa. Hindi po yung tipong mga pangmalalalim na mga tao na minsan mga sangkay, dinadaan na rin po sa yabang eh. Kami matatalino kayo mga wala kayong utak. So, ngayon, mga sangkay, akala po natin, makukuha natin sa ganun, yung boto ng taong bayan. Eh, hindi po ganun, mga sangkay. merong grupo na kakamping na na-trigger, napikon sila. Kaya ako sinabing grupo na kakamping kasi maraming kakamping na intindihan yung ginagawa ko sa stand-up comedian eh. In fact, sa totoo lang po, karamihan ng shows ko, ang nanonood talaga, puro kakamping. Bira nga ang DDS eh. Kasi nga, di ba, wala silang pambiling ticket. Anyway, joke din yan baka magalit naman yung DDS. So anyway, ang point ko lang, nag-umpisa kasi yan, yung pinagtanggol kasi Jimmy Bondoc nung minamalit yung pagiging abogado niya. So, doon nila ako tinawag na soft DDS kasi, di ba, kunyari lang objective soft DDS.
Tapos, kapag ka nag-joke na ako na tungkol naman sa ang kalaban naman yung mga politiko ng DDS, nakakatuwa naman yung claim nila. Ang claim nila, uy, kunwari, nagjo-joke sa kabila para sabihin hindi siya DDS. Tinotont nila ako eh. I remember may joke ako, sabi ko si Tatay Digong, ayoko mag-joke kay Tatay Digong kasi nung minsan nag-joke ko kay Tatay Digong, kinidnap yung nanay ko. So, syempre, ang nilalaro ko naman doon yung notion, di ba, na berdugo si Tatay Digong. May nagalit nga nakakamping sa akin dyan. Pero yung nasabi nila, uy, kunwari, papaka-objective, hindi ba? Pero let's talk about it. Yun na nga yung point ko eh, no? Ito, pakinggan nyo. Maganda to mga sangkay. Oh, ano ba yung value pag pinagbibintangan na tinutont nyo ako na DDS ako? Mhm. Na ano na itutulong niya sa kakamping movement? Yan. Because you have to understand, kayo yung kailangan mag-convert ng votes kasi Exactly. kayo yung mas maliit. Mhm. Whether we like it or not, mas malaki talaga yung mga DDS. There's a reason why sinasabi natin para matalo si Sara Duterte, kung hindi mo siya i-convict, dapat isa lang yung kandidato. And I really think right now it's only Lenny who can do that. Mhm. So ano yung magiging, ano ba yung value niyan, yung sa grupo ng kakamping na yan, kung pinipilit yung DDS ako na nahiya akong amining DDS ako. Ang effective lang yan against me kasi dahil sa ginagawa nyo, I'm pretty sure may mga kakamping ngayon hindi na magpa-follow sa akin, hindi na manonood ng shows, ay kasi iyak DDS yan, di ba? Eh maraming tao, hindi naman nila kilala kung sino ako. Mhm. At ang ipo-focus lang nila yung nakita nila na meme. O pero as to the movement, anong value niyan? Mhm. Sa tingin nyo, kasi yung grupo na yun, isang grupo yan eh, sila yung nagsasabi na hindi ka pwedeng maging hindi ka pwedeng maging Christian kung DDS ka. Hindi ka pwede maging Christian kung DDS ka. Yun yung banat mga sangkay ng mga dilawan. Wala kang kwentang tao kung DDS ka. Mhm. Wala kang kwentang tao kung DDS ka. So, are you hoping na yung mga unconvinced, parang sinasabi nyo, dito na lang kayo sa amin sumali, huwag kayo sa kabila kasi pag sumali ka dyan, hindi ka Christian. That's not how you convert or who votes. Dapat ipakita mo kung bakit mas okay yung mga kandidato ninyo. Tapos, pag binibiro kayo or merong joke, you sit down kasi yung joke kadalasan based on truth yan eh. So, mahina talaga si Lisa. Sit down. Diba, laruin nyo lang yan. Tapos isipin nyo, ano kaya pwedeng gawin para lumakas siya. Mhm. Hindi ba? Because that's how you do it. You see? Yun yung realidad mga sangkay. Tingnan nyo yung word. Hindi ka Christian kung ikaw ay isang DDS. Masama ka kapag DDS ka. Sa tingin nyo, magiging convincing yan sa mga Pilipino? No. No guys, hindi po. No? Hindi po. Sa mga dilawan, matagal na nilang strategy yan. Ang tanong, na ipanalo nyo ba? Hanggang ngayon, mahina pa rin sila. 'Di ba? Umabot pa nga po sa punto na mayroon pong parang slogan or term mga sangkay na ginagawang joke yung mga supporters ni former President Duterte noon. Yung Ocho Derecho Inidoro. 'Di ba nangyari yun? Talagang lahat sila hindi nanalo. So, ngayon mga sanggay, kung yan ang atake ninyo, talagang mahihirapan kayong manalo. Kasi papaano kayong mananalo kung minamaliit ninyo yung kalaban ninyo, pinagsasalitaan nyo ng hindi magaganda yung kalaban ninyo, hindi talaga kayo mananalo dyan. So ngayon, it's time na ayusin nyo yung strategiya ninyo. Dahil kung hindi nyo aayusin yan, wala. Ang mangyayari dyan, talagang lalangawin kayo. Hindi nyo makukuha yung majority. Kasi makikita nila sa inyo, ang yayabang pala ng mga yan. Ang yayabang pala nila, hindi pala sila mga humble. Wala silang makikita kasing amor eh. Wala silang makikita ang parang kahanga-hanga. Kundi, ang mangyayari lang, lalayo yung loob nila sa inyo. Kasi nga, biruin mo, hindi ka Kristiyano kung ikaw ay maka-Duterte. Kapag sinasabi mo yan, pinapahamak nyo yung mga sarili nyo ring mga kandidato. Kasi hindi sila mapupunta sa inyo. Kasi nga, ngayon pa lang, hinahamak nyo na yung mga kalaban ninyo. Diba? Gets nyo, guys? Well, yan po yung kahinaan ng mga dilawan. I hope na makarating ito sa mga dilawan, mga sangka. Ito po yung, alam nyo, ito yung sekreto ng mga dilaw na dahilan kung bakit natatalo sila.
Yan po yung pinakasikretong nagpapatalo sa mga dilawan. Alright? Anong inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.